Aso, may umaaligid dito sa amin. Umaaligid kami dito, inaaligidan yung aso ko nandyan, may umaaligid. Pagkatapos, hindi ko makita ang tao, kaya hindi ako maano. Alam ko na mayroong tao na gustong makipag-ugnayan dito sa amin, pero hindi na ako papayag, magpilit siya. Ito talaga ang kailangan sa masalbahe. Pwede po yung kasuhan niya ng kidnapping. Saka na tayo. Gusto ko lamang, ayoko ng kasuhan. Gusto ko. May batas po tayo, nanay, baka kayo naman ang makulong. Di bali na, matanda na ako. Kaysa sa mananat niya, batas, mabubuhay pa yun. Tatag na ako ngayon. Nanay. Hindi na ako, yung lola ni Casey, na laging umiiyak. Umiiyak ako ngayon sa paggigigil ko. Kaya katarungan ang kailangan ko dito sa nangyari sa akin sa buhay ko. Ito, katarungan. Ang mga followers ni Casey, hiningi ako ng suporta. Tulungan ako. Tulungan ako sa nagawa. Ipag-alabang ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kawawa po si Casey. Kasi tinanungan. Tingnan mo na naman ang itsura niya. Tumatawa lang yan, pero hindi natin alam kung... Pero minsan po ba natutulala si Casey, ano po? Yan, isang pagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Yan, narito naman po ako ulit sa lugar po nila Casey. Yan, punta po ako ng lola. Grabe po yung biyahe. Halos magtatatlong oras po kami sa biyahe. Kagabi daw po may nag-aaligi daw po dito sa bahay po nila Casey. Hindi daw po nila alam kung sino yung nag-aaligid, kaya sila po ay magdamag po silang gising. Nanay! Casey, kumusta? Umupo kayo. Galing dito sila si Jello Mags. Tinangkaan po. Tinignan yung interview. Balita ko sinumbong mo ako doon. Anong sabi mo? Ulo, nakolekta yung ko. Yung gadget. May babalik naman yun. Gusto dito Sige, dalihan nyo na at marami nag-gini sa akin. Na viewers. Bago po kayong Bakit po hindi kayo nakatulog kagabi? May nag-iikot po dito na sa gabi. Grabe ko, meron. Baka aswang. May aswang na inaaswang kami. Hindi ko na. Bakit po may nagang kaluskos? Meron mo. Dapat pala may ilaw dito sa may taas kahit yung solar dito. Kumusta man Casey ang mo, nakakainom ka ng gamot? Tapos nakatulog na maayos. Effective yung walang gadget pero nakakamiss din pag wala. Walang gadget yung alam mo. Ang itsura pati ni Casey ngayon na parang hindi siya stress Pag may gadget, lagi napupuyat. Alas 3 na yata ito natulog. Casey, wala ka man nararamdaman dyan na nag-iikot sa yan sa likod ninyo. Sabi nila lola mo, meron daw nag-aaligid. Ay ko baka aso. Sila po yata yun. Tulog-tulog ako ng gabi Panakainom ka ng gamot Kumusta yung yung banana chips? Ito po, dapat nagluluto. Teka, mapaano tayo ng buko. Kahit buko lang. Walang hiya na ito, hinasa ko na maghapon ako naghasa nito. Tingnan yun. Parang sanay-sanay ka nanay mag ng buko. Parang galit na galit ka nay. Yung buko Baka galit ka sa akin. Hindi, sa aso. Sa walang hiyang aso. Ay, nag-aaligid po dito sa gabi. Oo, ito. Ayan niyo po pag Kasi masyado akong wag lang po siya papasok sa loob ng bahay po at matataga siya. Nanay, tingnan mo naman. may tatanong po ako sa inyo. Kasi nang
sabi po ninyong sa akin kanina, nagtawag po ba kayo nang may nag-aaligid po na tao dito sa ano po ninyo, bahay ninyo? Oo. Bakit po nung nakaraan, ano po nangyari? Yung sabi niyo may nakuha kayong chinilas. Kasi, meron nga diyang akong nakuha ang chinilas. Kilala ko ang chinilas na yun. Kung sino. Kaya nagtaka ako kung bakit May chinilas. Ay, saan po kayo galing nun? Nagkuha ako ng, kasi kasalukuyang may sakit si Kajun. Hindi siya makalakad nun bago mag-hospital baga. Sa Daet. Si Casey po, nung ano po, yung pinasok po yung bahay ninyo, nasaan po si Casey? Kasama namin Sa Daet? Sa Daet. Oo, yung pong nakita tayo, ano? Oo, papacheck up ko noon. Yung nagkasakit si tatay. Oo. Yung binigyan ko po kayo ng pang, ano po? Kasama ko noon. Ano pong nangyari? Hindi ko na nga iniiwan siya dito. Kaya sinama ko noon. Ang mama niya lang nandito. May sakit. Ngayon, ito, nung si Casey nga ay naglakad, hindi ko alam kung ano. Kumpirmado ko na umaga na. Umaga na nag-uwi. Nawala. Mula noon, hindi na kami mapalagay kasi may time na may ang aso, may umaaligid dito sa amin. Umaaligid kami dito, inaaligidan yung aso ko nandyan, may umaaligid. Pagkatapos, hindi ko makita ang tao, kaya hindi ako maano. Alam ko na mayroong tao na gustong makipag-ugnayan dito sa amin, pero hindi na ako papayag, magpilit siya. Ito talaga ang kailangan sa masalbahay. Ano may nanay, may ano man po tayo, may batas naman po tayo na ireklamo po natin kay sa kay kapitan. Hindi ko na kailangan kay kapitan. Parang ang gusto ko ngayon, katarungan. Sa laki, no? Alam ko yan. Tingnan niyo, ang klase ni Casey. Kung gaano hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung ano pa. Hirap na ako. Hirap ang damdamin ko, pero siya okay lang. Hindi ko pinagagamit si Casey ng cellphone. Nasa amin ang cellphone ni Casey. Inimbargo ko. Dahil mula noon, paglakad si Casey, ibinawian namin ng cellphone. Dahil baka matulad na naman na pick upin si Casey. Sino po sa tingin niyo ang nag-pick up? Kilala niyo po? Kilala ko, kumpirmado ko. At doon sa kanal. Pili po yung kasuhan niya ng kidnapping. Saka na tayo. Gusto ko lamang, ayoko ng kasuhan. Gusto ko. May batas po tayo, nanay. Baka kayo naman ang makulong. Di bali na, matanda na ako. Kaysa sa mananat niya, batas, mabubuhay pa yun. Ang kailangan nun. Paano kung mapano si Casey pa, ano? Si Casey na lang kasi. Si Casey na lang ang lakas ko. Si Casey na lang ang nagpakahirap kami dahil yan. Sinira niya ang kinabukasan na Casey. Simula po pagkabata po, ano? Hindi niya alam kung gaano. Pinagbantayan mula nang kami ay makuha ng kalingap. Alam mo kung gaano. Tinulungan po kayo. Miserabling maigi ang buhay namin. Pero sinikap ko ng pangalagaan. Bantayan po ng mabuti, ano? At Casey, walang record yan mula sa school kahit na ang barangay captain dito. Kung yan ay babaeng malandi o babaeng pwedeng pick upin. May stalker po pala si Casey, stalker. Anong stalker? Yung tagasunod. Parang aso po baga? Yung asong followers. Yung asong yun na followers. Sinabi na yun ay followers niya. Hanip na yan, nagpanggap na mamasads at ang daming ginawa pang magmamasads yung mga babae dito. Para yan, visit na yan. Kaya, hindi ko kayang harapin. Ano po yung nanay na may asawa po o wala? May asawa. May asawa? Jeff, ano po yung ginawa ninyo? Pinaiwas niyo po si Casey? Kinadinahan na namin si Casey. Kinadinahan namin sa pagbabantay, hindi sa aktual na kadina. Kung gaanong kadina, talo pa ang kadina ng Disusik. Sabi ni tatay. Kung hindi na natutulog kami, palit-palit ang mag-asawa upang bantayan si Casey Kaya sapagkat ayaw naming pasukin yan ng asong yang tatagain ko talaga yan.
matatag na ako ngayon. Nanay. Hindi na ako, yung lola ni Casey, na laging umiiyak. Umiiyak ako ngayon sa paggigigil ko. Kaya, katarungan ang kailangan ako dito sa nangyari sa akin sa buhay ko. Ito, katarungan. Ang mga followers ni Casey, hiningi ako ng suporta. Tulungan ako. Tulungan ako sa nagawa. Ipag-alabang ko. Si Casey po, baka hindi po alam nung asawa na si Casey po ay may diferensya sa pag-iisip. Hindi ko alam at hindi ko kilala kung sino asawa niya. Ni kamukha niya, hindi ko man lang nakikita. Ito po, nanay, Pero paliwanag. yan si Dr. De Los Santos ng provincial. Kaya yan, at hawak yan ni Ma'am Lovely ng SWD hanggang Kapitulyo ng SWD. Alam na ito may diferensya. Basayan nyo na, Lagi na nanay. lang ako ang pinagagalitan ni Lolo. Pero hindi niya alam kung bakit ako ganito. Kasi talagang Di man po ninyo pwedeng kay Casey. bantayan masyado kasi nagtatrabaho po kayo, gahanap buhay. Hindi ko mabantayan sa kami kukuha ng aming pangangailangan. Yung nanay naman po may ano din pa, ano, may sakit din. Mayroon din diferensya, may sakit din. Ang nusan kami kukuha. Ang puhunan namin dito, Kaya paikot-ikot lang po. sabi ko nga, kami Tagalundon. Bakit ko nasabing Tagalundon? Lundito, Lundoon. Kaya sinasabi ko Tagalundon ako. Nagbabayad ako, hayag sa Lundanon. Pangalawa, nabuti na lang ang laki ng bagay nung ikaw ay natutulungan kami dito ng MSWD. Kami ay may biyaya ng nakaraan, binigyan kami ng bigas. Pero alam, hirap kami ni Lolo. Dahil ang hinuhulugan ko sa dingding, naguhulog pa kami ng motor. Kaya paano kami titigil? Tapos ganito pa kahirap ang ginawa sa amin. Yung pong nag-post na yun, pwede nyo po yung kasuhan. Kasi unang-una po, pag nag-ano po tayo sa social media ng masama against po sa kapwa, dapat po may patunay tayo. Kung meron man tayong patunay, dapat may tamang proseso po yan. Sa korte po yan dapat, hindi sa social media. Kaya nga. Opo, na-screenshot mo na po ano. Meron na. Pwede nyo naman po yan ireklamo sa cybercrime. Yun Yung na. ano na, screenshot na yan. At titiyakin ko kahit yan pating asawa niya, hindi ko pa kilala. Pero makikilala ko rin yan kahit na yan siya pa. Si Casey po talaga pag hindi nakakainom ng gamot, nawawala po sa wisyo. Kaya po lagi po rin yung binabantayan ano. Oo, ako nagbantay nung dyan ngayon ng gamot, kaya yun yan. Pero once nasubukan natin na yan ay hindi pa inumin nga, magpilya lang ng isang 3 araw, wala na yan. Wala na naman. Nanay, mukhang mahaba po yung ano nyo, hawak nyo. Meron ako dito, maiksi. Ay, yan. Yan. Nanay, maiksi. Palang agad ito, hindi. Pang ano pala ito ng ano, mangga, pambalat. Ay, tingnan mo. Kung nachimpuan nyo po kung may CCTV dito, maano po ninyo ano, makakasuhan nyo yun at Contact na number kay Kuya Bal at kay Kuya Rab. Ikaw lang nagbigay sa amin nung na-hospital si Lulu. Kaya ikaw. Tapos itong si Jello, magsagaroon sa akin ng number, nito lang magkabit ng internet. Kaya hindi ko pa makuha doon sa messenger. Di ako gaanong marunong sa cellphone. Basta ang alam ko yung binigay mo sa akin na tinuro mong gano'n. Yun lang. Kaya ikaw ang lagi ko nahihinga ng tulong. Ang importante po yung sabi po ninyo, mas gusto ni Casey yung may bisita, kaya po madalas po ako nandito. Kaya siya kami parang masaya siya pag may bisita. Nanay, ano po yung hawak ninyo? SIM card nakuha SIM card? Saan po nyo po nakuha? sa ilalim ng dapugan. Sa ilalim ng dapugan? Kanino daw po yan ano? Nga ako kung bakit. Ano po? Kaya Basura na po, ano po yun? Gumaganap, ano pa? talagang May SIM card? Oh, andyan pa may presyo pa. 65 pesos. Tapos ay nakuha ko pagkagaling namin sa Si si Casey po, nakainom na po ng gamot. Kaya kainuman niya ng gamot. Hindi ko na Pero nagtataka po ako nung nanay, nung una ko pong pagpunta dito yung sabi po ninyo, puntahan ko at naglalakad papuntang Santa Elena. Parang hindi po nakainom ng gamot.
Hindi siya nakainom kasi hindi siya uminom. Mm. May iniwan ako para, di ba noon, may iniwan akong pampakainom sa kanya, hindi niya ininom. At ang sabi raw dyan ay, huwag nang uminom at wala naman sakit. O ayan, kita mo, binigay niya sa akin. Sino po nagsabi hindi nanginom? Sabi ni Casey, yung ano. Yung kasama niya? Oo, sinabi rin ni Casey sa akin. Yung kasama nung gabing yun, nung wala. Tapos ano pong oras, binalik? Alauna ng hapon sila umalis dito kasi pagkaalis namin, mabiyahe kami sa yung pala, pinick up na din yan alauna. Tapos, ibinalik kay alas 8 ng umaga. Ng umaga nga. Hindi po nyo hinanap, saan po natulog nun? Hindi ko nga alam kasi nasa Panganiban ako. Nag-deliver po kayo? Nag-deliver kami, nagtinda ang kasama yung mama. Doon na po kayo natulog? Sabi ko sa mama niya, bantayan si Casey. Ang ginawa naman ni mama niya, nung pumunta doon sa itaas, mabihis lang siya. Pag niya, wala na. Biglang wala. Ibig sabihin, may pumick up. Ngayon, nung makuha si Casey, hindi wala siyang magawa. Hinantay niya, nag-chat na sa akin na hindi pa umuwi. Halos magdamag din ako doon, hindi na raw umuwi. Ngayon, ito, si Annalyn, nung umaga, wala na palang tulog. Pwede niyo po, nanay, sanang kasuhan niyo na kidnapping. Unang-una po, si Casey po ay may problema po baga sa pag-iisip. Yung pag-pick up pa lamang dyan, meron na dyan na nakakita ng... Nagreklamo po kayo sa barangay? Pinalakad pa ng kaunting lakad bago doon pinick up. At yung sasakyan na pumick up, nasa akin din. Kaya alam ko. Dapat po ay noon pa lang po ay nagreklamo na kayo sa barangay o kaya sa pulis na pwede niyo pong kasuhan niyo ng kidnapping hindi ko pa maano kasi wala pa akong na... Kasi po wala po ito sa tamang pag-iisip si Casey. Kaya nga baga kita mo naman, kitang pinapachika pa natin at ganun nga. Kaya ako'y nai-stress noon dahil nandun. Wala akong naisip na dahilan nung maalam ko ng ganoon na may nag-pick up ay ikaw agad ang sabihan ko noon. Kaya po pagpunta ko nang isabi sa akin ni Jessa na doon, ikaw agad ang sinabi kong kasi wala na akong time para makapagsunod. Ay yun, salamat naman at naibalik nga dito. Nung panahon na yun, hanggang ngayon. Di pa po pati naliligo nung araw na yun, ano po? Hindi, maghapon, magdamag. Nahagard na siya. Balik na yun ay wala na. At pati naman yung ina, hindi na magdamag. Ate, bakit? Nakausap mo. Na po niyo na hindi nyo nabantayan ng si Casey, nakaalis agad. Biglaan talagang mabilisan. Ba't nagbaba ka dito? Magbibihis lang ako ng damit kasi nang magpaalam siya, nag-usap kami, hindi ko na pinayagan. Nung pag-alis ng lola, ayan, agad-agad. Bumaba lang ako para magbihis, para samahan siya. Yun, sabi niya sa akin, Mama, babalik din ako mama, huwag ka nang sumama. Pero hinanap ko siya hanggang umakyat ako. Nagtambay pa nga ako dyan sa taas. Sinundan ko siya. Wala na talaga. Ang bilis. Paano ba yung saglit lang dito para magbihis lang? Ang damit na maayos. Kasi nakapang bahay ako. Paano nga? Ang nangyari, paano mo dyan? Naglakad muna at doon pinick up. May makakapagpatutuo. Pinick up doon at yung nasa sakyan, meron din at pati kulay nasa akin. Dapat tayo kumbaga hindi po sa inyo pinaalam, nanay, si Casey. Walang paalam. Pininyong kasuhan nyo ng kidnapping. Si Casey po baga, kumbaga sa po ay wala man baga nasa maayos na pag-iisip po baga pag inakit siya, masama po basta kakilala. Pero dapat ibabalik ng maayos o kaya ipapaalam po na bilang respeto po nanay. Ako nagpaalam baga naman. Kaya po pala nung gabi nanay, nung nasa Panganiban kayo. Panik ng ganyan. Nagpaumaga po ako kasi siyempre po mahirap po baga magbiyahe ng madaling araw. Kaya po nag-agad-agad akong punta dito nung pagtawag niyo po sa akin. Mahirap po ang sasakyan baga. Nang kinaumagahan, ng pagdating na yon, kung hindi nga dumating, pupunta ako ng barangay. Hindi ako nakapunta ng barangay kasi wala akong masakyan. Tsaka maulan. Pero nag-message ako kay Kapitan. Na tinanong ko rin kung siya ay naka-duty. Kasi nga, ang sabi sa akin ni Kapitan, pumunta na daw ako doon para i-blatter. At may mga naka-duting tanod. Pupunta daw siya.
Hindi na rin ako nakapunta nga dahil sa sobrang puyat ko. At saka ito nga, dumating na nga ay hapon. Kaya ayun, hindi ako nakapunta. Pero sinabi ko kay Kapitan ng Kabatuhan na hindi blatter. Talagang irereklamo ko na. Kilala niyo po yung nagsundo? Hindi ko kilala. May nagsabi diyan sa ano, yung tao, yung sa taas. Wala nga po ay pinagtanong ko diyan sa taas. Ang sabi nga, tinanong ko kung saan ang punta, kung nakita nila. Basta ang tinuturo sa akin doon daw sa pababa. Sinundan ko naman, wala. Kaya hindi ko alam kung sinong tao. Paano nalaman ni nanay, ni Lola? Nag-message si Jessa kay Lola. Paano niyo po nalaman? Nasa Panganiban kami, nag-message si Jessa na nagpapaulan daw si Casey. Naglalakad, tulala, nagpapaulan. Yun ang sinabi sa akin. Si Antiang pa, kaya naka-screenshot dun sa tindahan na naroon din si Jessa. At nung ihatid dito ni Jessa, nandyan palang forward na rin sa akin na inihatid dito bago pala kayo dumating inihatid dito. Pero ang ngayon, sinabi niya ni Jessa na ihatid nila dyan, kasama pa ng pagod. Basta nanay, ano po, simula po ngayon ng bantayan nyo na lang pumayos si Casey para di po makalabas ng gabi. Kaya baka may makapasok dito ulit sa bayan ninyo. Hindi na kami halos dito natutulog. Baka po yung banana chips ang gustong nakawin. Ay, kanya na lahat yung banana chips. Masarap po kasi yung banana chips ninyo. Nakakaano po kung halimbawa po may masama po intention po baga ano. Yung tsinelas po pala nasaan na? Tinapon na po. Marami po kasing masamang ano ngayon. Yan, puso po ang nakawan. Hindi lang po appliances ang ninanakaw. Pati tao. Pati banana chips. Pag si Casey ang ninakaw, hindi ko alam kung saan yung dadalhin. Basta wag po yung magparaisip pa. Kung saan dapat na hanahantali kay Casey. Kung saan siya dinala nung gabing magdamag siya dahil sabi niya wala siyang tulong. Ano pong dahilan bakit po pala ninyo hindi pinapa cellphone tapos laptop si Casey? Ay kung mag-lesson naman at ma-pick up yan at dalhin niya kung makakapaghabol pa ako, ay iyan na lang ang aking yan ang hindi, kaya hindi namin hindi siya bigyan ng cellphone. Grabe yung pagmamahal ni Lola kay Casey ate. Ikaw pati parang di ka na natutulog. Hindi nga ako makakatulog. Dahil eto nga, sama-sama ng stress pati doon sa matatanda. Makaka-receive ka pa ng ganyang mga message. Ayan nyo po, yung pong nanay, huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng mga nagpo-post sa social media, halimbawa po may mga paninira na inano po yung isang tao, pwede naman po yan masampa ng kaso. Yan, cyber libel. Kaya nga i-screenshot nyo lang po yung mga post po, tapos punta po kayo sa police station doon po sa cybercrime para po makakasuhan po ninyo. Kaya nga yan ang aking hindi na lang ako magsasalita basta may gagawin ako na hindi ko pa kayang ipaliwanag ngayon. Ngayon ako laban kung laban. Tingnan ni Casey, tingnan mo, hindi niya alam kung ano nga lang natatahak sa kanyang kasi. Mapunta na din ako Yung kanina, nagdaan kami sa milk teahan, wala. Wala kayong tinda. Oo, wala kaming milk tea kasi walang tinda. Bukas ulit. Kahit araw-araw, bisitahin ka namin para hindi ka maboring Sa mga pala, subscriber ko dyan, muna kayo? Pahinga muna tayo. Pahinga muna. Pinagpahinga ko kayo mag-comment kasi matagal baga ako mag-vlog. Tama. Basta muna, kailangan mo muna magpagaling. Matulog ng tama sa oras. Kumain. Mag-ingat ka, Casey, huwag kang magparalabas kasi pag naulanan ka, magkakasakit ka. Mahirap pag nagkakasakit. Kasi nanay, di din nakakatulog. Matulog na po kayo mamayang gabi.
Hindi ako Halos ilang araw na po hindi kayo natutulog. Hindi ko na matulog. Idip lang pero talagang gising ako. Alerto ako. Hayaan niyo po. Hihingi ko lang ng sa mga subscriber ni Casey, viewers. Mga viewers po ni Casey na talagang pending po natin mama ngayon kasi may sakit po si Casey. Meron po siyang karamdaman ngayon na maluba na inaasikaso po namin na kailangan, pero wag po kayo mag-alala, babalik din po si Casey pag gumaling na po. Pag gumaling na, inaano ko lang po, pag humingi ako sa inyo ng tulong, tulungan niyo ako. Alang-alang po kay Casey, hindi na sa akin. Kay Casey. Laban ito ni Casey, lalabanan ko sila. According to Wikipedia, Laban, also known as Laban the Arrogant. Hayaan niyo po na basta lagi ko na lang po kayo bibisitahin. Salamat. Salamat, Kuya Jason, sa pag-suporta mo sa amin. Basta wag po kayo mawalan ng pag-asa po, lahat po ng mga problema natin may mga solusyon. Ipinagpasa Diyos ko na unang-una sa Diyos ako humingi. Pangalawa, ikaw ang ibinigay ng Panginoon Diyos sa amin upang alam mo yung pagdadating ninyo sa amin ganito. Hindi na namin kaya na tatlong mag-irina at mag-arapo dito. Hindi na namin kaya ang problema. Pero once na dumating ka, doon ay ibsan, ang laki ng gumaan ang meron pang taong kagaya ninyo na inaasahan kong tutulong sa amin. Lalo na mga subscriber at viewers, ningi ako ng suporta sa inyo. Ayaw niya po gagaling din po si Casey. Dasal-dasal lang po tayo, nanay. Yun naman ang aking ginagawa. Wala kami ang Panginoon. Pero nanay, ang pakiusap po lang po sa inyo, sana matulog kayo nila tatay tas si ate. Din ang mata, maga. Hindi na rin halos siya makatulog. Wala si Lolo, di na pwedeng tanod. Pero yan si Lolo, kahit na ganyan, kahit na ganito kami senior citizen, once na pumunta, tumungtong yan dito. Pagkagabi po, saraduhan nyo na lang po yung pinto sa likod, para wala pong pumasok kahit po mga aso. Diyan na kami, nakahiga sa may, magtig-isak na kami. Kung ano man po yung nag-isa na kami ng ng pintuan dito. Dito ako, doon siya sa mga asawa. Kung ano man po yung yung mga problema po dito, tawag na lang po kay Kapitan. Para makapapunta po dito ng Barangay Tanod kung sakali po na makita po ninyo nag-aaligi dito sa gabi po. Hindi man kami dito pababayaan ng mga kapitbahay namin dito. Kasi marami na akong impormasyon dito sa mga kapitbahay namin dito kung sino yung taong umaaligid dyan. Ay naka-alerto na rin yung mga yan. Salamat din ako sa aking mga sumusuportang mga kapitbahay. Hindi kami pinababayaan kaya lumalakas lang ang loob ko. Sabihin na pati natin yung mga tambay dyan sa taas. Nakabang na dyan. Nakabang na dyan kung sakali na may magpunta sa inyo, may magulo dito. Tutulong daw sila sa inyo. Talagang nakalerto na sila. Maging kampante muna po kayo. Tinan nyo po, hindi po kayo natutulog. Pati yung halaman ninyo, parang puyat din. Wala na. Wala na, parang malulungkot, nakikisimpit niya yan sa nararamdaman ng nag-aalaga sa kanila. Pero laban lang. Tuloy lang po ang buhay. Po, Nay? Tuloy lang. Basta po pag kailangan nyo po ako, tawag na lang po kayo. Tawag na lang. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kawawa po si Casey. Kasi tinanungan. Tingnan mo na naman ang itsura niya. Tumatawa lang yan, pero hindi natin alam kung... Pero minsan po ba natutulala si Casey, po? Wala na yan, di na yan, ganyan lang yan. Kaya, minsan po pag tinatanong ko siya, iba po yung sagot niya. Sige po. Ate, tatay. Magkape ka muna. Sabi po, maghapon na nag-slice ng banana chips. Casey, bye-bye. Bye. Sige. Bye-bye. Yan po mga kalingap, mga kabente, si Casey. Yan. Nakakatulala naman po si Casey. Po magpagaling si Casey bago po mag-vlog ulit. Di ba, Casey? Kailangan mo nagpagaling babalik ka din sa pagbablog. Yun. Yan, maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta.
sa aking YouTube channel. Salamat din po sa suporta ninyo kay Kalingap Rab, Kuya Bal at kay Ate na Vlog. Huwag sana kayong magsawa na manood sa aming mga videos dahil po sa pagpapanood po ninyo at hindi pag-skip ng ads. Marami po tayong natulong. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at subscribe po, Mr. Binti Boy Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyo lahat.